Tara mga friends, samahan niyo ako at magluluto tayo ng dalag. Kare-kareng dalag na may puso ng saging. Simulan natin sa paglilinis ng ating dalag. Ayan, matapos natin itong kaliskisan, tanggalan natin ito ng mga fins, itong mga gilid-gilid nitong ating dalag. Tatanggalan din natin ito ng kanyang buntot. Ayan. Itong ating dalag sa Tagalog o haluan naman sa wikang Bisaya or mudfish sa wikang Ingles. Tinanggal ang buntot nitong ating dalag at saka yung mga sa gilid-gilid niya. Ayan na. At siguraduhin walang natirang mga kaliskis nito. Kailangan malinis o magandang pagkalinis ng ating dalag. Tanggalan din natin ito ng kanyang mga hasang o yung sa kanyang bandang ulo. Ayan, kukunin natin ito. Tiyaking malinis ang ating pagkakagawa nitong or pagkakalinis nitong ating dalag. So yummy ang taba-taba ng dalag na ating nabili. Ayan na. Linisin, tanggalin ang mga laman loob nitong ating dalag at tanggalan din natin ng ibang parte pa na hindi kinakailangan. Ito na nga yung mga hasang at itong gilid o bandang parteng taas ng ating dalag. Ayan po ang paraan ng paglilinis nitong ating dalag. Ayan, patuloy nating lilinisan itong ating dalag o itong ating haluan or mudfish. Matapos nating tanggalan ng mga gilid-gilid nito, tiyaking nating malinis ang parting ulo kasi isasali rin natin ito pag luluto. At syempre, matapos nating malinis ang ating dalag, ito namang ating puso ng saging. Tanggalan natin itong matigas na parte ng saging o itong bandang labas. Syempre, yung nasa itaas na bahagi ay hindi natin yon isasali. Ang tigas kaya noon, ang gagamitin lang natin o yung sasali lang natin, itong bandang loob na parte ng ating puso ng saging. Tatapon na natin yung mga excess niya o yung mga outer skin nitong ating puso ng saging. Ayan, di na po yan kasali. Yun lang talagang nasa bandang loob ng saging kasi bata pa yon o malambot pa. Lilinisan lang natin ito ng maigi. Ayan na, matapos natin itong linisin, nandito na tayo sa ating kitchen at pinudburan natin ng asin itong ating isda or itong ating dalag. Nilinis natin ito upang matanggal pa yung ibang dulas o lansa nitong ating dalag. Matapos nating malinis, ito na, dahan-dahan nating ipang-slice ito sa tamang-tamang sukat. Ayan, hiniwa na natin ang ating dalag. Oh, may bihod or meron palang itlog itong ating dalag. Ang sarap-sarap dito. Paborito ko ang bihod ng ating dalag. Kailangang alisin natin ito. Bawal itong madurog. Sayang naman. This is my favorite part of the dalag, itong ating bihod. Ayan, nililinis na ni Sir ang ating dalag. Para tiyak na walang itong lansa. At ready na nga tayo sa pagluluto. At ayan ang kanyang mga bihod. Linis na linis. Tiyak na malinis ang pagkakagawa nito kasi paulit-ulit ni Sir na nililinis itong ating dalag. O ayan, abang lang po. Ayan na. Pinatabi natin yung mga bihod ng ating dalag o itong mga itlog ng ating dalag. Ayan, matapos natin itong linisin, handa na natin itong iprito. Ayan ang ating pamprito, nilagyan na natin ng mantika. Samantalang ang ating namang dalag ay nilagyan natin ng asin bago natin pinirito. At ayan, piniprito na nga natin ang ating dalag. Habang nagpiprito, inihanda naman natin ang ating gata. Ito na ang ating unang gata.
handa natin yan or yung ating kakanggata. Siyempre, habang may kakanggata, magpipiga tayo ng pangalawa o parang para sa pangalawang gata nito. Matapos natin itong maprito, ayan, ready na nga, naprito na natin ang ating mga isda. At ihahanda na rin natin ang iba pang sahog nito, tulad ng sibuyas at ng luya. Ayan, slice na rin natin ang ating puso ng saging. Ayan po ang pagkakaslice natin ng saging. Ilagay na natin ito sa ating kalan o sa ating kaldero. Ayan, i-arrange natin ito ng mabuti sa may bandang baba para masarap o malutong mabuti ang ating puso ng saging. At habang itong ating pinirito ay luto na, ipapatong natin ito dito sa may puso ng saging na nilagay natin sa kaldero o sa ating kalan. At ayan na nga, napaghalo na rin natin ang ating sibuyas at luya, pati itong siling haba. Ilalagay na natin ang ating pangalawang piga ng coconut milk or itong gata natin. Ayan na, kailangan i-squeeze natin ito at hindi mahahalo yung niyog ng ating coconut milk. Sala lang po ng mabuti at i-squeeze para magagamit pa yung ibang sabaw. So yummy ng ating nilutong dalag. Patuloy lang natin itong lulutuin at takpan upang maluto ng mabuti ang puso ng saging. At kapag malambot na ang puso ng saging, lalagyan na natin ito ng kare-kare powder. Lalagyan din natin ng kare-kare powder ang ating kakanggata or yung unang piga ng coconut or ng niyog. Ayan na po yung ating niyog na unang piga. Nilagay na po natin itong ating unang gata or unang piga dito sa ating kare-kare dalag. Ayan, handang-handa na ang ating kare-kareng dalag. Lutuin pa natin ito ng ilang saglit. Tatakpan natin ito at pagkatapos tikman natin kung talagang yummy-yummy na ba at malambot na ba ang ating puso. Wow! Malapit na nga. Malapit nang maluto. Ilagyan na rin natin ito ng konting monosodium glutamate or ng bitsin. Ayan na! Luto na, kakain na tayo ng kare-kareng dalag with puso ng saging. Tara, kain tayo. So yummy, ang sarap-sarap nito. Talagang mabubusog tayo nito. At ayan, kain lang po. Kain tayo. Meron din itong kapartner na bagoong at kalamansi. Masarap talagang i-partner itong pagbuong na may kalamansi dito sa ating dalag o kare-kareng dalag. Oh, so yummy! Ang sarap-sarap ng ulam natin ngayon. Kailan kayo naman magluluto nito? So, alam nyo na. So, thank you for watching my video. Subscribe, like, and comment, and share. For more videos, visit my channel here at Flares and Next. Thanks for watching!